Alerto 24. Arestado sa lungsod ng Maynila ang isang magama na hinihinalang tulak ng droga o drug pusher. Nakuhanan sila ng ilang sachet ng shabu kanina. Si Julius Segovia, naka-Alerto 24. Madulas daw sa mga otoridad ang target, kaya planado ng Manila Police ang bawat detalye ng operasyon. Ilang araw rin nilang minanmanan ang umano'y pugad ng bentahan ng ilegal na droga sa Punta Santa Ana. Kahit maulan, tuloy ang surveillance nila. Kanan yun na kanan. Kaya nang makatsyempo Suminyas na. Baba. sa operasyon, nagkunwari pa raw ang mga target na basura ang daladala nila, kaya itinapon sa kalsada. Buksan mo! Nang buksan ang sinasabing basura, ilang sachet ng hinihinalang shabu ang nakita. Agad inaresto ang mag-ama pamandi na sina Bernardo at Bernard Lazatin. Actually, mag-ama ito. So, this could be a lessons learned dito sa mga iba din na minsan yung mga magulang na ini-involve nila yung mga anak nila dito sa mga masamang gawain. Surveillance bago maaresto ang mag-ama. Nagpanggap na buyer ng droga ang ilang pulis. 500 piso kada sachet ng shabu ang benta sa kanila. Itinanggi ng mag-amang Lazatin ang paratang na nagbebenta sila ng illegal na droga. Pero ayon sa pulisya, cellphone video nila ang magpapatunay sa kaso laban sa dalawa. My guidance now is as much as possible. Kung mayroon tayong mga personalities, work for it. Work for it and if possible, take video. Kasi yun lang naman ang magiging ebidensya natin. Paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isasampa sa mag-ama. Julius Segovia, naka-Alerto 24. Nagsagawa ng anti-terrorism drill ang Philippine Coast Guard para ipakita ang kahandaan nila sakaling umatake ang mga terorista. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa anti-terrorism drill ng PCG, kunwari kinubkob na may 7 teroristang miyembro ng Jemaah Islamiyah ang commercial cargo vessel na MV Balaya na biyaheng Manila-Cebu pagkalabas pa lang ng pier. Dadalhin dapat papuntang Bataan Oil Depot ang barko para doon pasabugin. Pero agad rumisponde ang Special Operations Group ng PCG sakay ng rubber boat. Nakipagpalitan ng putok ang mga terorista. Pero agad nakapanik ng barko ang PCG. Dito sa loob ng bridge ng barko, muling nagkaputukan bago tuluyang na-neutralize sa mga terorista. Kinapkapan at nagsagawa rin ng paneling ang Explosive and Ordnance Division ng PCG para masigurong walang nakatanim na bomba. Saka maingat na nilapatan ng lunas ng medical team ang mga kunwaring nasugatan. These are controlled environment. But in the real thing, it's quite different. So we're trying to improve our capability. That's one. Of course, test our doctrines. And of course, the confidence of the assaulting team or the anti-terrorist group of the Coast Guard to respond. Wala pa naman daw malino na banta sa seguridad sa karagatan, pero naniniguro lang ang PCG sa kahandaan, lalo't kaliwat kanan ang inilabas na travel advisories ng ibang bansa kamakailan. Ayaw na rin nila maulit ang nangyaring pagpapasabog noon sa Super Ferry 14, kung saan higit 100 ang nasawi. So far, wala naman tayong masabing material report on some threat on shipping, no? So, categorically, so to speak, we just have to be, always be alert on all the possibilities, no? And harden our maritime vulnerabilities. Mahigpit din daw ang pagbabantay ng PCG sa mga small-time na pirata na malimit pag nakawan ng mga fishing vessel lalo na't papalapit ang Pasko. Merong cases of armed robberies, no? Yung mga akyat barko, pero hindi naman for ransom yung kanilang threats. It's more of petty items. Sa simulation drill na ito, inabot lamang ng 30 minuto bago tuluyang nabawi ang barko. Pero ibang-ibang sitwasyon sa totoong buhay. Aminado ang Philippine Coast Guard na sa lawak ng karagatan dito sa Pilipinas, bilyong pisong pondo pa ang kakailanganin nila para makabili ng mga bagong eroplano, sasakyang pandagat at maging ng mga kagamitan para tuluyang maproteksyonan ang karagatan dito sa Pilipinas laban sa anumang banta ng terorismo. Mula rito sa BRP EDSA 2, Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Very traumatic daw ang experience si Sam Pinto sa ex-boyfriend niyang babaero. Kaya ba man-hater na raw ngayon ang bagong Kapuso Beauty? Yan ang chika ni Lars Santiago. Ang maganda niyang mukha at ang kanyang sexy figure ang dalawa sa mga dahilan kung bakit malakas makatawag ng pansin ang Kapuso star na si Sam Pinto.
Dahil dito, hindi na nagtaka ang marami na leading lady kaagad siya ni Senator Bong Revilla sa Film Fest movie na si Agimat at si Enteng. At dahil din sa kanyang kaseksihan, lagi siyang tinatanong kung handa ba siyang tumanggap ng sexy roles. We'll see po kung gaano ka-daring. Pero feeling ko hindi ko pa kaya sobrang pa-sexy and daring. I'm scared. Dahil maganda, maraming lalaking nagkaka-interes kay Sam. Bagamat wala pa naman daw diretsahang nanliligaw. Pero kung si Sam ang tatanungin, hindi pa raw siya handang makipag-boyfriend. 2 taon nang nakipag-break si Sam sa kanyang nobyo na isang basketballista. Pero hanggang ngayon ay takot pa rin pumasok sa bagong relasyon ang aktres. Yeah, ayoko talaga. Feeling ko na trauma ako. Just kidding, no, I don't like it. Ayaw i-detalye ni Sam ang kanyang karanasan sa dating boyfriend. Pero masyado raw nasaktan nito ang damdamin niya. Actually, weird nga yung relationship na yun eh. 2 months lang kami, but I don't know, for some reason I don't like na. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mamaya sa Chika Minute, mag-ating sina Era at Michelle Madrigal. Nagkasama sa sexy photoshoot para sa FHM. Sino kayang lumabas na mas sexy? Tutukan nyo yan. Susunod! Kuha sa CCTV, pagnanakaw sa loob mismo ng eskwelahan at aktwal na holdapan sa internet shop. Exclusive pa rin. 2 kapilya sa Plaridel, Bulacan, ninakawan ng kampana. At pagkain kaysa love life. Mas nagpapasaya raw sa mga Pinoy. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.